Magandang araw mga bossing. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po, nandito tayo uli sa may taniman na sili. Ito piniprepare nila last week. Yung upload natin yung video. Nung gumagawa sila ng mga plat. So ngayon naman, naglalatag sila ng plastic. At yung iba nilang kasama ay nagbubutas na ng plastic. At sa isang araw, tataniman na ito ng sili. Siling Taiwan. Ay, hello po mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat. Shout out sa atin mga viewers, mga subscribers at followers. So ngayon mga boss, bumalik ako dito sa dito sa tropa natin na nag-prepare ng taniman ng sili. So nakatapos na sila mga boss maggawa ng mga bed. So ngayon ang ginagawa naman nila rito, naglalatag sila ng plastic mulch at yung iba nagbubutas. Kasi tataniman na ito ng sili sa isang araw. Ito mga boss yung yung in-update ko yung video last week, yung nagpapala sila. Yung magawa sila ng mga kama. So dahil nakatapos na sila magawa ng mga kama, ito nga may naglalatag ng plastic at mayroon naman tiga butas. So ang ginamit lang mga boss sa pangbutas, yung yung lata na may uling. Yan ang ginagamit nila pang butas dito sa plastic mulch. Ang spacing nito mga boss ito, 2 meters by 1 meter by 50 centimeter. So yung 2 meter, yan yung lapad ng bed. Tapos mula dyan sa kabila ng kanal, sa kabilang linya ng plastic, papunta naman sa kabilang linya sa kabilang kanal, 1 meter mga boss ang space ng puno dyan, ang bawat puno ng sili. Tapos yung sunuran naman ng bawat puno, 50 centimeter. Kaya ang nag-space niya 2 meters by 1 meters by 50 centimeter. So yan mga boss, sa mga baguhan natin ng mga bossing na tatanim ng sili at gagamit ng plastic mulch. Dito mga boss, ang ginamit lang plastic mulch, ito yung plastic mulch na ang sukat 4 feet by 400 meters. So ang ginawa dito mga boss na diskarte, pinahati ko sa kanila yung plastic. Yung 4 feet na plastic ang lapad, pinahati sa gitna. So ginawa lang siyang 2 feet na lang ang lapad. At yun nga, ang paglatag nila, magkabilang gilid sa tabi mismo ng kanal. Para dyan sa gitna na yun ng kama, meron silang space na dadaanan pagka manlaki ng sili. Hinati mga boss yung plastic, hinati sa gitna, yung 4 feet. Kasi kung hindi natin hatiin, halimbawa yung 4 feet mismo ilatag natin dyan sa plat, ay kung isingle row natin yung 4 feet na plastic na yun, sayang naman yung plastic. Kasi ang lapad ng plastic, masasayang. Ngayon kung i-double row naman natin yung 4 feet ang lapad ng plastic, pwede rin naman. Ang problema naman, sobrang sinsin. Masikip, wala ka nang madadaanan. Hindi ka na makadaan pag malaki na, lalo pag nag-spray, nag-harvest, at nagpataba. Medyo mahirapan kung i-double row natin yung 4 feet. Ngayon kung i-single row naman natin, nako malapad yung kama, 4 feet din tapos single row. Sayang mabos yung yung space ng lupa, yung area. Tapos sayang din yung plastic kasi lapad. So kaya ang ginawa dito, pinahati ko sa gitna para yung mismo lang puno ng sili ang malagyan ng plastic. At para nga siya magsakto rito sa kama na 2 meters ang lapad. So ayan. Kaya malaki yung space sa gitna ng kama. So pag malaki na sili, diyan na dadaan yung tao mag-spray at saka mag-harvest, at saka magpataba. Kasi yung sa may kanal na ito, dahil 1 meter lang yung distansya dyan ng bawat puno kabilaan, ay magsasarado po yan mga boss, hindi tayo makakaraan na dyan. Mahirap. Magkakasira sili, magkakalagas-lagas yung mga bulaklak. So kaya ganyan mga boss ang design niya na makitid dito sa may kanal. Ang purpose kasi niyan para yung pagpatubig, kung sakali man mag-araw na, uminit, at walang ulan halimbawa, so gagamit ng water pump para maginhawa siyang patubigan, mabilis siya mapatubigan. Kasi yung mismong puno sili, malapit lang siya mismo sa may kanal.
So di ba, madali siya patubigan. Kaya ganun mga boss yung ginawa na nakagilid. Ay kung kasi nakagitna naman yung puno sila dyan sa bed. Kung halimbawa yung buong 4x400 na plastic, ang idiretso latag na dyan, tsaka single row lang, naku, mahirap patubigan. Lalo hindi naman lahat ng oras, nag-uulan na malakas. Kung minsan sa amin, minsan buwan din na hindi umulan halos. So, ang ginagawa dyan, patutubigan siya sa water pump. So, kaya ganyan mga boss ang design na ginawa dyan, ha. Sa mga baguhan natin ng mga bossing. So, sana mga boss makakuha kayo ng idea rito sa ginagawa nila. So, ayan mga boss, baga ang ginagamit pag butas. Mabilis. Kumuha sila ng lata ng pintura. Yung lata na mga boss, pang half liter ang laman yan na lata ng pintura. Yan ang nilagyan ng uling. Yan. Di ba, bilis. Yan mga boss ang yan, kaya malapit sa kanal yung puno para pag nagpatubig maginhawa. So habang lumalaki kasi sili, hindi na pwede dumaan yung tao dyan sa may mismo kanal. Kasi magsasarado nga yung sili dyan, mag-aabot-abot na yung mga sanga. So hindi na makaraan. Kaya ang daan ng tao dyan, doon na sa gitna mismo ng bed. Dyan sa gitna ng kama. Kasi yun ang malaki ang space. 2 meter yan So sana sa mga boss natin na mabaguhan, kahit paano mga boss may mga idea kayo makuha dito sa video ito. At bukas mga boss, tataniman na ng sili ito bukas Pag natapos nila ito, pag butas ngayon at paglatag, tataniman na ito bukas sili o di man isang araw siguro. Depende sa kanila mga boss kung makatapos sila magbutas at mag-plastic. So yan, subaybayan nyo lang mga boss yung ito yung step by step na pag-alaga. Lalo yung sa pag-aabono. Kasi yun yung mga hiling sa atin ng mga viewers natin na dapat daw may mga video rin tayo ng Taiwan. Pero bagaman mayroon kami dyan mga video ng Taiwan, yung kay Kuya Buhit noon, siyempre ito ibang farmers naman to. So maring iba rin diskarte nito sa pag-alaga para makakuha kayo mga boss ng ibang klaseng diskarte at pamaraan ng pag-alaga ng sili. Bagaman ginagabayan natin sila, siyempre may mga bagay naman na sila lang magdidesisyon yan kung gagawin o hindi. So tayo naman gumagabay lang doon lang sa mga bagay na hindi nila paalam para mawasto yung ginagawa at hindi masira yung punla. So ayan mga boss, tingnan nyo maluwag yung gitna ng kama kasi 2 meters nga yan, single row bawat plastic. Pero yung kama na double row din yan kasi kabilaan. Yun nga lang hinating alang. So ayan itong isa naman naglalatag, hindi pa tapos. Habang yung isa naman nagbubutas. So antabay na kayo mga boss sa mga update nito. Pag-transplant saka siyempre yung unang step ng pag-abono nito. Babayan nyo lang. Para yung mga bago natin mga boss may mga idea sila makuha. Para matuto rin sila magtanim ng sili at kung paano ba alagaan. Maganda ito mga boss yung area nila kasi basal po ito. Sa tanang buhay ng lupa ngayon pala ito mga boss, tataniman ng sili. Kaya basal ito. Siling Taiwan mga boss ang itatanim dito. So ito na yung yung mga nagko-comment sa ating video na palaging naghahanap ng step by step na pag-aalaga ng siling Taiwan. So mga boss, subaybayan nyo lang ito ang step by step na gagawin nila rito at i-upload ko yung video para yung mga viewers natin na humihiling na magkaroon daw sana kami ng mga video ng pag-aalaga ng sili step by step itong siling Taiwan. So subaybayan nyo lang mga boss itong mga gagawin pa nila rito para makakuha kayo ng mga idea kung paano ba yung gagawin dito. So ayan mga boss bukas ang transplant ng sili rito. So abangan nyo lang mga boss yung step by step nito ng pag-alaga nila. Hanggang dito na tayo mga boss.
Babay muna. Abangan ang next video.